Okay, next naman, let's go. Pinalitan din si Marcoleta as Chair of Senate Blue Ribbon Committee Head. Ako Okay. po, alam nyo, Bakit mga bu? Bakit bu? Una, si Lacson naman yung pumalit eh. Kung si Mark Villar yon, kabahan ka. Kung si Camille Villar yon, kabahan ka. Kung si Amy Marcos yon, kabahan ka. Kung si Robin Padilla yon, nako, nasa na tayo mga Pilipino. Kabahan ka. No less than a seasoned veteran politician, seasoned veteran senator in Panfilo Lacson, dating PNP chief, ang pumalit kay Marcoleta. Hindi siya neophyte senator tulad ni Marcoleta. And he is known na may sariling tindig. Is he biased sa Pangulo? Hindi. Hindi masyado. Although, doon siya sa, truthfully speaking, doon siya, sumampa siya doon sa slate ni Pangulong Marcos, yung admin slate niya, pero hindi siya bias. Lahat ng tatamaan dito, tatamaan. That's for sure. Kasi si Lacson, kung di nyo na itatanong, para ano yan, hindi ayaw niya nga sa pork barrel sa mga PDAP, sa mga insertion di ba? So, walang makakalusot dyan kay Lacson. Relax ka lang, boy. Pero pakinggan pa rin natin si Banat Bay. Let's go. kababayan. Ito, isa sa mga frustrating na nangyari ngayong araw na ito. Kasi ako alam niyo yung salitang frustrating, yung talagang naapektuhan ka. Una, dapat wala kang pakialam dyan kung sino yung ilalagay doon. Kasi, una, nanonood ka lang naman din. Pangalawa, at least hindi kasi kaya frustrating sa kanya kasi hindi yung mga amo niya or mga boss niya yung uupo. Hindi si Amy Marcos, hindi hindi yung mga alipores ni Duterte, 'di ba? Hindi yun eh. Ang uupo dito, hindi nga ito straightfully ni admin ni bata ni Marcos kasi may sariling tindig yang si Lacson. Tumakbo nga yan bilang presidente noong 2022. Nakalimutan na ba natin yun? Linabanan niya yung unity team. Silang dalawa ni Tito Sen. Palakpakan yung dalawa yan. Diba? And walang kinikilingan yan kasi sigurado mo talaga. Hindi nga wala ngang flood control yan eh. Diba? Ano lang bang na-involve si Lacson doon sa mga bintang sa kanya na allegedly siya daw yung mastermind nito, hindi naman napatunayan sa korte. Ibig sabihin, Lacson is his own man. No? Tuloy natin. Masungit si Marcoleta. Pero tama siya doon. Hindi, mali. Bias si Marcoleta. Kagaya sa House, na may mga bias naman din talaga sa House eh. Aminado, miski ako nakikita ko yun eh. Kasi etong Senate, they want to pin down Romualdez. Ang House naman, they want to pin down the Senate, kung sino yung mga involved doon. Nagbabatuan sila eh. This is why it is important for the President to have a third party investigating body na walang bias towards political color. Kung si Magalong man yung isama nila doon, that's good. Okay lang sa akin yun. Kasi basta hindi bias. Kasi tayong dalawa, Banat Bay, bias tayong dalawa pagdating dito. Kung ikaw ang naging Senate President, malamang mga kaalyado mo yung ilalagay mo. And kung ako naman yung naging Senate President, I will do the same. Diba? Hindi tayo magkakaroon ng objective take dito. Pero, given the accolades na tinatawag or achievements ng mga senador, I do think naman na talagang luging-lugi si Marcoleta kay Ping Lacson. Tuloy natin. Chairman o chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Una, abogado. Pangalawa, grabe talaga. Abogado daw. Si Lacson dating PNP chief. Okay? And matagal na siyang senador. As in... Kailan lang ba naging congressman yan senador yang si Marcoleta? Ilang beses nang tumakbo yan, lagi talo. At least si Lacson, pag tumatakbo as senator, winner agad, di ba? And naging radioactive pa yung slate ni BBM because of the awayan nila ng mga Duterte. Tandaan niyo yun, di ba? Yung mga polls did not like yung slate ni admin slate dahil doon sa pinakulong nga sa dahig
si Duterte. Pero in terms of investigating capabilities, doon na ako sa police. And hindi lang basta police yan, ha? Yan ay PNP chief dati. So, kung investigating powers lang at intelligence lang ang usapan dito, lamang na lamang si Lacson diyan. Ang abogado kasi kukwento niya sa ganito sa nakikita ko ang abogado, lalapit ka sa kanila tapos bibigay mo yung version mo ng storya. Okay, yung side mo ng storya, tapos doon sila gagawa ng argumento. Ang police hindi ganon. They look at the facts first and then they make an argument, make a case based from the facts, 'di ba? Ang abogado, pag sinabi mo na eto yung storya ko, didepensahan ka kagad nun. Hindi ba mas maganda na ang iupo mo doon ay isang investigador, which is si Ping Lacson? Ba't si Ping Lacson binabanatan nyo, hindi kayo inaano? Ganda-ganda kaya ng expose. And ayun, yun din. Yung expose nitong flood control na to, nagsimula kay Lacson. Anong ginawa ni Marcoleta? Inupuan niya yung mga importanteng facts doon. At pinagsalita niya yung dalawang OA na senador na involved pa na sa flood control mess. Talaga mag-imbestiga. At ako, nakikita ko, napaka-independent. As a matter of fact, nagulat nga yung lahat ng nung biglang bumanat siya kay Estrada, di ba? Kay Jinggoy, sabi ba naman niya, biniro nga niya, binawi, tapos kinonsol. Tas ka na. Alam mo, ganun siya So, siya, komedyante. Di pagtawanan yan, mali. Pagtawanan yan, So, komedyante pala yung gusto mo. Kasi maganda yung banat niya di ba? Ginoke niya nga, tas nag-sorry di ba? Nag-sorry, kinonsol niya si Jinggoy Estrada. Ibig sabihin, tapos ayaw niyang di ba, si Rapi Tulfo nagagalit sa kanya kasi ayaw pagsalitain siya. Tuloy natin. Ganun masasabi nating totoong tao. Ito talagang Hindi naman point dito kung totoong tao or hindi. Ang point dito, can Marcoleta be objective doon sa facts ng case? Ang sagot doon, hindi. Kasi gusto niyang ipin down yung House. Yung House naman, gusto nilang ipin down yung Senate. Pero, someone like Lacson, who intimately knows about this kasi siya yung nag-expose yung team niya of ng mga researchers niya and intelligence niya dati sa police, talagang tinututukan nila yan. Kung tatamaan na kung sino ang tatamaan. And of course, makikipagtulungan sila doon sa third party body na binubuo ng Pangulo. That's the point, di ba? Ikaw ba, Nadbay, parang hindi mo nakikita yung point nitong lahat na to Totoo lang. Parang pinapakita mo lang na you cannot be objective sa mga ganito. Even dito sa ganitong kasimpleng bagay na Lacson is basically more capable than Marcoleta. Sa tingin ko, banateros talaga dating nito Talagang totoo. Di bias nga. Di bias nga, di ba? Bias nga towards the mga Duterte. Ang gusto nila kasing i-highlight dyan, kasi nga pinangalanan na si Speaker, pinangalanan na si Zaldico. I'm not saying na walang ginagawang mali si Speaker at saka si Zaldico. Lalo na si Zaldico, siya yung may hawak ng House Appropriation na may small committee doon na sila yung parang pinaka-oversight ng mga oversight pagdating sa budget. So they really have to answer, in my opinion. Kaso, the House will not call one of their own. And the Senate will not call one of their own. That's why we need a third-party body. Kung si Lacson ang nakaupo dyan, malamang kung hindi nila pwedeng tanungin yung senador dito, ang gagawin is, patawag mo, i-refer natin doon sa third-party na bubuuin ni Pangulong Marcos na sana within the day or within the next few days, ilabas na. Kasi kailangan natin yon para walang bias talaga. Whether abogado, whether police, it doesn't matter. What we need is a third-party body na mag-iimbestiga dito.
Huwag tayo, Banat Bay. Parehas tayong bias eh. Tapusin na natin to. Yung tao siya eh. Bitaw talaga kung bitaw. Tapos biglang papalitan. Kasi nga bias. Ulit. Tapos ng isang matinding accomplishment. Ano accomplishment doon? Pinangalanan si Romualdez tsaka si Saldico. Paharapin nyo. Yun ang accomplishment talaga. And same goes with the Congress. Paharapin nyo. 'Di ba? Ano ang na-discover natin sa Congress? Sa Congress, alam natin na may mga congressman, may mga na-involve. And sa Senate, alam natin na may mga senador na involve. So, para patas lang, ako mas naniniwala ako doon sa sinabi ni Vico Soto. And I'll end with that. Iko-quote ko siya. Sabi niya gano'n, alam naman natin na merong senador na guilty rito. Alam naman natin na may mga congressman na guilty rito. Alam naman natin na merong mga USEC and secretary ng DPWH ang guilty rito. So, yun yung paharapin. Yun yung paharapin natin para hindi bias. Anyway, mga kamags, mga kaibigan, yun lang naman po sa akin for today. Again, Banat Bay, the challenge is open. The floor is open for you. Yaga mga lads.